Narito na ang mga pinakamalalaking balita sa One North Central Luzon ngayong Miyerkules. Magkahiwalay na insidente ng pagnanakaw na hulikam. Construction worker arestado ng aksidenteng mga baril ang kanyang bayaw gamit ang napulot na baril. Ilang halaman at pananim sa Atok, Benguet nagyelo dahil sa malamig na panahon. At kauna-unahang de-aircon na waiting shed sa Pangasinan, saan kaya matatagpuan? Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Magandang hapon, ako si Chris Zuniga. Mga kapuso, umpisa natin ang balitaan hinggil sa epekto ng malamig na panahon sa mga alagang bangus. Dahil sa malamig na panahon, maagang pag-harvest sa mga bangus, isinasagawa ng ilang bangus growers sa Pangasinan. Kaugnay niyan, may live report si Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, kumpara nung nakaraang mga buwan ay mas maraming supply ng bangus na ibinibenta ngayon dito sa Magsaysay Fish Market. Nagsasagawa na ng early harvesting ng bangus ang ilang bangus growers sa Pangasinan dahil na rin sa naranasang malamig na panahon. Sa ganito kasing panahon, halos hindi kumakain ng mga alagang bangus, kaya't hindi masyadong lumalaki ang mga alagang bangus. At para maiwasan ng pagkalugi, ibinebenta na ang mga bangus kahit small sizes pa lang ang mga ito. Wala namang nakikitang problema ang mga bangus grower dahil maganda ang presyuhan ngayon ng bangus. Nasa 120 pesos per kilo ang maliliit na bangus. Mas kumikita pa raw ngayon ng mga bangus grower. Pag ganitong malamig, hindi mabilis lumaki yung mga bangus kasi malamig. Mahirap kumain. Yun lang, yun ang sa panahon siguro, yung tiglamig. Sa kabila ng malamig na panahon, wala namang nakikitang kakulangan sa supply ng bangus ang Samahang Magbabangus sa Pangasinan o SAMAPA. Nananatili rin na mataas ang produksyon ng bangus sa probinsya. Hindi drastic yung effect niya. May slight effect ito pero definitely diretso pa rin ang production natin. Samantala, kumpara nung nakarang holiday season, bahagyan ng bumaba ang presyo ng bangus ngayong araw. 5 piso hanggang 10 piso kada kilo ang ibinaba sa presyo. Nasa 120 pesos hanggang 170 pesos ang per kilo ngayon ng bangus sa Magsaysay Fish Market. Chris, sa ngayon tuloy-tuloy yung pagdating ng mga trucks na naglalaman ng bangus na mula sa iba't ibang panig sa probinsya ng Pangasinan. Tiniyak ng mga bangus grower na mananatiling sapat ang supply hanggang sa buwan ng Marso. Samantala, regular naman yung ginagawang monitoring ng Agriculture Office sa Magsaysay Fish Market para matiyak na safe for consumption ang mga ibinibentang bangus. Ganon din yung sari-saring isda dito sa Fish Market. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban. Samantala, pagtama ng andap o frost sa ilang halaman at paning na itala sa Atok, Benguet. Sundan sa report. Sa mga kuhang larawan na ito, makikita ang pagtama ng andap o frost sa mga pananim at maging sa mga halaman sa bahagi ng Barangay Paway, Atok, Benguet. Naitala ito umaga noong January 20, 2025. Basta ang temperature nila less than 12 degrees Celsius. So possible na mag-frost sila doon dahil di ba, mas mataas kasi sila doon eh. And then may mga waterways din na kung saan mas yun yung nagkukan ng frost kasi. Ayon sa Pag-asa, asahan pang pagtama ng andap sa lugar dahil hindi pa nararanasan ang peak ng mababang temperatura. Sa forecast ng Pag-asa, ngayong buwan ng Pebrero, inaasahang babagsak pa sa 9 degrees Celsius ang minimum temperature sa Baguio City. Mas mababa ang maitatalang minimum temperature sa bayan ng Atok at maging sa mga bayan na nasa mataas na mga lugar sa Benguet. Ang pinaka-lowest pa lang natin na record, 13.8. Sir. Today kasi 14.8 yung minimum natin. So, hindi pa siya hindi pa siya nagtitik. Sa kabila naman ng pagtama ng andap sa mga taniman ng gulay, wala namang nakikitang problema sa supply ng highland vegetable. Nananatiling marami ang supply ng gulay. Bahagya ring bumaba ang presyo ng ilang gulay, gaya ng broccoli na bumaba ng 10 piso kada kilo. Karamihan medyo bumaba as compared sa last year na may kamahalan. Kasama si Jing Dakanay, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon.
Mga kapuso, walang sama ng panahon o bagyo na namata ng Pag-asa sa linggong ito at sa mga susunod pa, pero patuloy ang pag-iral ng iba't ibang weather systems. Shear line ang nakakaapekto sa eastern section ng Southern Luzon at Visayas, habang amihan naman sa natitirang bahagi ng Luzon. Dahil pa rin sa amihan, malamig na panahon ang nararanasan sa malaking bahagi ng Luzon. Sa Baguio City, naitala ang pinakamababang temperatura ngayong araw na 14.8 degrees Celsius. Nasa 15.2 degrees Celsius naman sa La Trinidad, Benguet. Base naman sa datos ng Metro Weather, kumpara nitong mga nakalipas na araw, bahagyang bumaba ang tsansa ng ulan sa Northern Luzon kasama na ang Aurora at Quezon. Posible rin ang ulan sa ilang pang bahagi ng bansa. Pagdanakaw sa loob ng isang tindahan sa Mangaldan, Pangasinan, nahuli kam. Nakatutok CJ Torida. Madaling araw noong linggo, pinasok ng kawatan ang tindahan na ito sa Barangay Bari, Mangaldan, Pangasinan. Tinuklap ng hindi pa nakikilalang sospek ang bubong ng tindahan upang makapasok sa loob. Dumaan sa may yero, sir. Kinating yung yero. Malit lang, parang 12 by 12 lang yung pinagdaanan niya sa taas. Diretso ang sospek sa kaha at doon nilimas ang nasa 5,000 pesos na halaga ng pera. Nakuha na ng CCTV camera ang sospek habang nasa loob ng tindahan, pero nang mapansin niya ito, tinanggal sa saksakan ng CCTV. Bukod sa pera, wala nang iba pang tinangay ang sospek. Lumabas din ang sospek sa pinasukang butas sa bubong. Ayon sa ilang residente, may kasama raw ang sospek sa waiting shed malapit sa tindahan na nagsilbing lookout. Hinala ng manager ng tindahan, nagpanggap na customer ang sospek at pinag-aralan ang sitwasyon sa loob bago isinagawa ang pagnanakaw. Noong nakaraang taon, nakapagtala ang Mangaldan Police ng 3 robbery cases at 9 na theft incident. Iniimbestigahan na raw ang mga naitalang insidente ng pagnanakaw ngayong buwan sa tulong ng mga opisyal ng barangay. Sa amin sa PNP, ito yung isang mga krimen na dapat natin labanan is to deny the opportunity ng mga perpetrators o yung mga suspect natin. So ito yung purpose bakit tayo nagdi-deploy. Payo ng PNP, higpitan pa ang seguridad sa mga establishmento at maglagay ng CCTV camera upang hindi mabiktima ng kawatan. Tila nag-drive-thru ang isang lalaki sa Malolos, Bulacan at nagnakaw ng mga panabong na manok. Huli kam ang pagparada ng kolong-kolong niya sa isang eskinita sa Barangay Bulihan. Saglit na nagmasid ang lalaki sa paligid. Bago niya inilagay sa sako ang manok, inilagay sa kolong-kolong at saka umalis. Kinabukasan, napansin ng may-ari na kulang ng 2 ang mga alaga niyang panabong na manok. 10,000 piso raw ang halaga ng mga ito. Nagipag-ugnay na raw ang may-ari sa barangay kaugnay sa insidente. Batay sa isa pang CCTV, may tattoo sa kaliwang kamay ang lalaking nagnakaw. Kasama si Daryl Peralta, CJ Torida, One North, Central Luzon. Hindi na umabot ng buhay sa pagamutan ang magkasintahan na nakatakda pa sanang ikasal ngayong taon. Umaga noong Sabado, nakasakay sa dump truck ang magkasintahan na nakilalang sina Ibrahim Cardenas, 26 anyos, at Fatima Claire Pisoy, 25 anyos, parehong residente ng Barangay Cabaroan, San Emilio, Ilocos Sur. Binabagtas ang National Road sa Barangay Paltok ng nasabing bayan nang mawalan ng kontrol sa manibela si Ibrahim sa paakyat na bahagi ng daan. Hindi na gumana ang preno ng sasakyan, nagpagewang-gewang hanggang sa rumampa sa paanan ng bundok saka bumaligtad. Nagtamo ng sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan ang magkasintahan na sanhi ng kanilang pagkamatay. Ito ang GMA Regional TV 1 North, Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North, Central Luzon. Pasintabi po mga kapuso, mabahong amoy mula sa mga basura sa transfer facility sa Mangaldan, Pangasinan, problema ng ilang residente. Tutukan sa report. Nagtitinda ng soft drink sa harap ng Mangaldan Transfer Facility si Aling Teresita. Problema raw nilang mabahong amoy na nagmumula sa transfer facility nitong mga nagdaang araw. Mabaho? Problema ko. Problema. Kagaya niya, mataas na. Mataas ng basurang naipon. Mahangin nangangamoy na, ma'am. Oo. Pag
Galing dyan ang hangin, maamoy. Ayon sa Municipal Environment and Natural Resources Office, naipon na kasi ang mga basura sa lugar sa mga nakaraang araw. Hindi tulad sa mga nakaraang taon na araw-araw nakokolekta ang mga basurang dinadala sa Waste Management Facility sa Tarlac. Nagsarang pasilidad sa Tarlac noong December 31, 2024. Kaya sa Waste Management Facility ng Urdaneta City, dinadala ang mga basura ng Mangaldan. Pero ang problema, bago lang po sa Urdaneta, hindi nagiging regular yung hakot ng basura ngayon. Ang paliwanag naman ng Metro Waste, na management ng Metro Waste, medyo nagkukulang sila sa hauling truck. Nakipag-ugnayan ng LGU sa pamunuan ng Waste Management Facility at nangako raw na dodoblihin ang paghahakot ng basura sa transfer facility. Pag hindi regular na nahahakot yung basura natin ng ating ka-MOA, yun po yung nagiging dahilan kaya tayo naiipunan. Kada araw, umaabot sa 16 toneladang basura ang dinadala sa transfer facility sa bayan. Kasama si Jing Dakanay, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Construction worker arestado ng aksidenteng mabaril ang kanyang bayaw gamit ang napulot na baril sa Nueva Ecija. Naka-alerto Jeric Pasilyao. Arestado ang construction worker na ito matapos niyang aksidenteng mabaril ang sarili at kanyang bayaw habang hawak ang kanyang napulot na homemade pocket pistol sa kanilang pinagtatrabahuhang construction site. Nangyari ang insidente sa apartment ng kanilang kaibigan sa Barangay Las Piñas sa bayan ng Peñaranda habang nagkwekwentuhan. Hindi po pamamaril kundi aksidente po yung nangyari kasi nakapulot po yung suspect natin ng baril doon sa construction site na kung saan doon sila nagtatrabaho. So, parang pinaglaruan po. Base sa investigasyon, hawak ng sospek ang napulot na baril nang bigla itong pumutok kung saan tinamaan ng kanyang kamay at tinamaan din sa balikat ang kanyang bayaw na nakilalang si Nilo Malyari, 34 anyos. Agad na isinugod sa ospital ang magbayaw at habang nagpapagaling, inaresto ang sospek ng mga pulis at na-recover ang ginamit na baril. Nakapiit ngayon ang sospek sa Peñaranda Police Station at sinampahan ng kasong paglabag sa RA 10591 o Comprehensive Law on Firearms and Ammunition. Maharap din ang sospek sa paglabag sa gun ban at resistance and disobedience to a person in authority. Hindi mo akalain na baril yun? Hindi po sir marunong mawak ng baril eh. Tinignan lang po namin, kala po yun baka yung Ligtas na sa ngayon ang biktima, Jeric Pasilyao. One North Central, Luzon. Samantala, Board of Election Inspectors na magsisilbi sa 2025 midterm elections handa nang sumabak sa kanilang tungkulin. Sundan sa report. Sa ngayon, abala muna si Teacher Lizalyn sa pagtuturo sa kanyang mga grade 1 pupil sa West Central Elementary School 1 sa Dagupan City. Pinaghahandaan niya raw ang bawat araw ng kanyang pagtuturo sa mga bata. Pero kung may isa pa raw siyang pinaghahandaan, ito ay ang kanyang pagsisilbi bilang Board of Election Inspector sa nalalapit na 2025 midterm elections. Dahil nasa government, employee ka, kailangan mong suklian din kung ano ang hinihingi ng gobyerno. 3 beses na raw na nagsisilbi bilang BEI si Teacher Lizalyn. Gayunman, handa raw siyang harapin ang mga hamon, magapaglingkod lang sa bayan. Yun ang kailangan mo, mindset. Pati sa physical aspect, kailangan mo yun. Tapos yung mga binibigay po nilang mga trainings. Sa buong Pangasinan, nasa mahigit 8,600 na BEI ang magsisilbi sa eleksyon. Sila ang magmamando sa mahigit 2,800 na clustered precincts sa probinsya. Meron din tayong technical support staff. Sila yung parang technician natin na mag-a-address sa machines. Depende yan kasi sa voting center. So, kasama si Henry Duminsil, CJ Torida, One North Central Luzon. Konstruksyon ng gumuhong Wawa Bridge sa Bayambang, Pangasinan inaasang sisimulan na ngayong taon. Silipin sa report. Oktubre noong taong 2022, gumuho ang bahagi ng Wawa Bridge sa Bayambang, Pangasinan matapos dumaan ang isang 12-wheeler truck at elf truck na may bigat na 63.3 tons. Overloading ang itinuturong dahilan ng pagbagsak ng tulay na ayon sa Department of Public Works and Highways, nasa 20 tons lamang ang load capacity ng tulay.
Matapos ang halos 3 taon matapos ang pagguho, sinimulan na ang clearing operation sa gilid ng tulay na pagpapatuyuan ng temporary bridge. Matapos ang pagguho, naglagay lamang ang DPWH ng one-way Bailey Bridge upang magtuloy-tuloy ang biyahe ng mga light vehicle na dumadaan sa lugar. Ang itatayong two-way lane temporary bridge ay target matapos sa katapusan ng Marso. Mayroon itong lapad na 8 meters at load capacity na 5 tons. We hope to finish it before March 31 because our target date of groundbreaking will be March 31. And March 31 is also the start of our fiesta. Matapos ang konstruksyon ng temporary bridge, agad isasagawa ng DPWH katuwang ang nanalong kontraktor sa pagpapatayo ng permanent bridge. Target masimulan ang konstruksyon ng permanent bridge pagsapit ng buwan ng Abril ngayong taon. Pinondohan ng national government ang phase 1 ng proyekto ng 300 million pesos at inaasahang matatapos sa loob ng 2 taon. Para yung ating mga residente, walang masyadong disruption ng kanilang ng pamumuhay, meaning hindi nila kailangang dumaan sa mga terem or Orbestondo para lang makapunta sa bayan ng Bayambang. Ngayong araw, nagsagawa ng public consultation ang lokal na pamahalaan sa mga residenteng nakatira sa Barangay Wawat, San Vicente upang ipaalam ang isasagawang konstruksyon ng panibagong tulay. Malaking ginhawa naman daw ito para sa mga residente. Yung two-way, siyempre salubong ang masasakyan, parang iwas traffic, ganun lang. Kasama si Daryl Peralta, Jeric Pasiliao, 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Long overdue o matagal na raw dapat nagpatupad ng taas pasahe sa mga jeep at bus. Yan ang sabi ng LTFRB. Halos sunod-sunod daw kasi ang oil price hike bukod pa sa lumalaking gastos sa maintenance ng mga sasakyan. Pinag-aaral na raw ng LTFRB ang fare hike at tinitingnan kung magkano ang idadagdag. 4 na petisyon kaugnay niyan ang nakaahin sa kanilang ahensya, kung saan piso hanggang sa 3 piso ang hinihinging taas pasahe. Nakipag-ugnayan na raw ang LTFRB sa National Economic and Development Authority para matukoy ang magiging epekto sa inflation sakaling magpatupad ng taas pasahe. Kung hindi man daw fare hike, tinitingnan ng LTFRB ang posibilidad ng pagbibigay ng fuel subsidy sa mga apektadong PUV drivers at operators. Bagong gawang 2-story building sa David National High School sa Mangaldan, Pangasinan, malaking tulong sa mga estudyante. Silipin sa report. Hindi na raw magtitiis sa makeshift classrooms ang mga estudyante ng David National High School sa Mangaldan, Pangasinan. Ganado raw silang mag-aral ngayon dahil sa bagong tayo na 2 palapag na gusali sa kanilang paaralan. Mayroon itong 8 classrooms na ginagamit na ngayon ng mga estudyante. Dati po nung dumating po ako dito, hindi masyadong conducive, hindi masyadong maganda yung mga classrooms nila. Yung mga ibang estudyante sa mga makeshifts lang, tapos maliliit pa. Hindi siya standard. Yung iba medyo dilapidated na. Compared ngayon, talagang komportable silang nag-aaral. Kita sa mga ngiti ng mga estudyante na komportable na sila sa kanilang bagong classrooms at mga bagong kagamitan. Kapag po bago ang classroom, mas maganda pong pag-aaral. Mas maayos din po kasi hindi po mainit. Iba po kasi yung naidulot niyang motivation. Parang napaka-conducive na learning area po. Pinondohan ng mahigit 19 million pesos ang proyekto. Sa kasalukuyan, nasa mahigit 600 ang mga estudyante sa David National High School. Umaasa ang pamunuan ng eskwelahan na sana'y magkaroon din sila ng sariling covered court upang hindi na nila kailangan pang makisuyo sa barangay covered court kapag may mga aktibidad sa eskwelahan. Kasama si Ron Tanyedo, Glam Calicdan Dizon, 1 North Central Luzon. Nabulabog ang ilang residente dahil sa pagsiklab ng sunog sa damuhan sa barangay Lacuben, Badok, Ilocos Norte, gabi noong linggo. Ayon sa mga opisyal ng barangay, malapit ito sa ginagawang tulay at may nakaparadang heavy equipment. Agad silang tumawag ng bumbero at mabilis na naapula ang apoy. Malakas daw ang hangin kaya mabilis na kumalat ang apoy. Napag-alaman na may nagsunog ng mga basura kaya sumiklab ang sunog. Problema ngayon ng maraming magsasaka sa Dilasag, Aurora ang pag-atake ng mga pesteng daga sa kanilang palayan.
Dahil sa perwisyong dulot nito, lalo na sa kanilang mga punlang palay, pinangambahan nila ang pagkalugi. Kaya karamihan sa mga magsasaka ay naglagay na ng pansamantalang kubo sa tabi ng punlang palay para magbantay sa gabi kung kailan umaatake ang mga daga. Ayon sa lokal na pamahalaan, ang pag-ulan at malamig na klima ang dahilan kaya aktibo raw ang mga daga sa paninira, lalo na sa kanilang mga sakahan. Payo ng LGU, epektibo rin ang paglalagay ng lason o mouse trap kontra sa mga daga. Sa panahon po ngayon, talagang apektado po sila sa pag-atake ng daga dahil ang panahon ay favorable dun sa mga daga na magpadami. Kaya nangangailangan sila na maghanap ng pagkain. Kaya active ang mga daga ngayon sa paninira. Nitong January 17 ang itinakdang palugit sa mga vendor sa paggamit ng single-use plastic sa public market sa Calasiao, Pangasinan. Pero hanggang ngayon, may mangilan-ngilan pa rin gumagamit ng styro tulad sa mga tindera ng kakanin. Ayon sa mga nagtitinda, inuubos na lang nila ang stock ng styro. Ang iba nilang bentang kakanin ay nakalagay na sa paper food box na nagkakalaga ng 2 pesos and 50 centavos. Ang isa, kumpara sa styro na piso lamang. Aminadong bawas kita ito sa kanila dahil wala naman silang planong magtaas sa presyo ng kanilang ibinebentang kakanin. Sa kadahilan ng mawawalan daw sila ng customer, lalo't mura ang kakanin sa ibang bayan. Nakapaloob kasi sa ordinansa na number 9 series of 2023 ang pagbabawal sa paggamit ng single-use plastic sa bayan ng Calasiao at hindi lamang sa palengke. May kaukulang parusa sa mga establisimento at individual na lalabag sa ordinansa. Mga pinagbabawal dyan, number 1, styrofoams, sandbags, regulated ang paggamit ng plastic cutleries, pero pag sinabi nating regulated, yung sa plastic naman, allowed, exempted ang wet market, ang primary packaging, others talagang bawal na siya. Kauna-unahang de-aircon na waiting shed sa Pangasinan itinayo sa bayan ng Mapandan. Silipin sa report. Nadatnan ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon News Team ang mga senior citizen na ito sa loob ng kakaibang waiting shed na ipinatayo sa Barangay Poblasyon, Mapandan, Pangasinan. Kakaiba dahil ito lang naman ang pinakaunang de-aircon na waiting shed sa buong Pangasinan. Ay malaking tulong po sa amin kasi mga senior citizen, mahina na ang katawan namin, hindi ko kaya ang maghihintay sa labas kasi ang init-init. Galing sa Dagupan si Kasofeya, pauwi siya ng Barangay Baluling. Sobrang init po ng panahon ngayon. Para po sa mga naghihintay po ng sundo, dito po sila mag-i-stay po. Formal na binuksan sa publiko ang waiting shed noong Disyembre. Prioridad dito ang mga senior citizen, mga buntis at PWD. Aabot sa 500,000 pesos na pondo ang ginamit sa Phase 1 ng proyekto. Mula ito sa 20% development fund ng lokal na pamahalaan. Lalagyan pa ito ng solar panel na nagkakahalaga ng tinatayang 200,000 hanggang 300,000 pesos na kukumpleto sa second phase ng proyekto. Sometime last year, nung kainitan during summer, mayroon po tayong incidents na mga senior citizens ay nahi-heat stroke. 20 katao ang kapasidad ng waiting shed. Bukas ang waiting shed mula alas 6 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi. Isasara ito pagdating ng gabi upang hindi gawing tambayan ng ilang residente. Ito na yung pinaka-safe na area para magpapadrop sila at magpapasundo sa kanilang mga nanay or parents para safe na rin sila. Kasi ang custodian po niyan ay ang PNP. Ngayong taon, plano ng lokal na pamahalaan na magpatayo ng isa pang air-conditioned na waiting shed sa panulukan ng Mapandan going to Mangaldan sa bahagi ng Barangay David. Panawagan ng autoridad na gamitin ng maayos ang waiting shed upang hindi masira agad at mapakinabangan. Kasama si Daryl Peralta, CJ Torida, 1 North Central Luzon. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV,
www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayo bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinaka-mainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, One North Central Luzon, buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na pagdilingkod sa bayan.